Praise the Lord. Tayo po muna ay nalawa. Panginoon, salamat po God sa pagkakataon na ito na patuloy na dinadala mo sa tahanan ng iyong mga anak upang ikaw ay papurihan at upang mapakinggan ka sa pagkakataon na ito. Kaya dalangin po Diyos, patuloy na mangusap ka, buksan mong espiritual na pag-unawa ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo lahat sa presensya ng ating Panginoon. Praise God. So, nakahanda na po ba tayo? Amen. Kaya kung handang-handa na, please open your Bible in the book of John chapter 12, verse 26. So, yan po yung text po natin sa hapon na ito. It is found in John chapter 12, verse 26, na ang sabi po dyan, whoever serves me must follow me. Dahil alam ko po ng bawat isa sa atin ay nais po natin maglingkod sa Panginoon. So sabi niya dyan, whoever serves me must follow me. And where I am, sabi dyan, my servants also will be. My Father will honor the one who serves me. Praise the Lord. So yan po yung sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na ang sino man daw na naninilbihan sa Panginoon, the Father God will honor that servant. So this afternoon, our topic, it is about the 6 W's of serving God. So titingnan po natin sa salita ng Panginoon that there are 6 W's of serving God. So ang title po niya, 6 W's of serving God. So what are they? Ayan, tingnan natin. Number 1 is the word worshiping. Worshiping, o tamang-tama, di ba? Yan yung ating inawit kanina. I worship you in spirit and truth. So sabi po doon sa John chapter 4, verse 23 to 24 as our supporting verse, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. Verse 24, God is spirit, and his worshipers must worship him, must worship in spirit and truth. So, sa verse na ito, makikita po natin na tunay po ang Diyos ay naghahanap ng tunay na nagpupuri sa Kanya. We know that God is Spirit, kaya ang mga tao, meron din tinatawag na Espiritu. We know that man composed of body, soul, and spirit. So, merong human spirit, at ang espiritu ng taong yan ang naghahanap ng Diyos. Because God is Spirit, kaya pala no wonder ang mga tao, di ba? Kaya maraming mga sinasambang Diyos-Diyosan kasi ang tao, nandun yung desire nila na magpuri sa Diyos. Kasi meron silang espiritu, na ang espiritu na yung naghahanap. Kaso lamang po mga kapatid, iba po ang nahanap na Diyos ng iba. Kasi sabi diyan, God is Spirit, and His worshipers must worship in spirit and truth. So, dahil alam natin na ang Diyos ay Espiritu. Pag sinabing Espiritu, hindi po siya nakikita. Kaya hindi natin nakikita ang Diyos, pero siya po ay nararamdaman natin at alam natin na siya ay kumikilos sa ating buhay, maging sa ating mga kalagitnaan. So, sabi diyan, no, na ang Diyos ay naghahanap ng true worshipers. Ano po ba yung qualification ng true worshipers? No, sabi niya, those who will worship Him in spirit and truth is spirit. So sabi ko nga kanina, as a human, we have spirit. But right now, if you have Jesus in your life, no, hindi lamang human spirit yung meron, kundi even the Spirit of God is within us. So ito po ang kailangan ng tao.
Hindi lamang yung kanilang human spirit, they need the Spirit of God. Kaya, sabi niya, paano ba tayo magkakaroon ng Espiritu ng Diyos? Of course, sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Jesus. Kaya ito po yung sinabi niya noon, no? na time will come. At dumating na nga, sabi ng Panginoon, di ba ito yung sinabi niya sa woman, Samaritan woman? Ito yung kwentuhan nila, di ba? Kung alam niyo yung before this scenario, na dito po sinabi ng Panginoon that God is looking for a true worshipers. Which is, sabi nga natin, ang qualification, those who will worship Him in Spirit. So, ibig sabihin pala, yung mga taong may Espiritu ng Diyos, sila lamang po ang qualified na magpuri sa Panginoon. At still, ito yung hinahanap ng Panginoon, no? Na naghahanap siya ng true worshipers. Magpupuri sa Kanya na mayroong Espiritu, may Espiritu ng Diyos. So salamat kay Lord because as we believe in the Lord Jesus Christ, we have already the Spirit of God within us. So at least qualified na tayo doon. Kasi mayroong Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. At hindi lamang yan. And Spirit and truth. Ano po ba yung truth? Ang katotohanan. That's why we have the Word of God. Ang katotohanan, we need the Word of God. And the Word of God, they are truth. No? Katotohanan po siya. Kaya nga po nung tayo ay nakikinig, nag-aaral sa Kanyang salita, the more na nakikilala natin kung sino nga ba ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So, makikita natin dito na ang tao na hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nakikinig sa salita ng Diyos, alam lang nila ang Diyos. No, galing lamang po sa puso at hindi sa puso. Dahil kailangan po natin ang Kanyang salita. That's why right now, because of the Word of God na ating napapakinggan, nalalaman natin yung katotohanan. Dati ang dami nating mga belief, mga superstitious belief. Pero ang batayan na natin right now, it is the Word of God. Kung nasa salita ng Diyos, ay of course, we believe it. Kung wala sa salita ng Panginoon, ay gawa-gawa lang ng tao yan. No, may taong gumawa. Tingnan po ninyo ang tao sa mundo ito. Kinakailangan mapakinggan nila yung katotohanan. Kasi minsan ang tao madaling maniwala. Pag meron siyang napakinggan, nandun na kaagad na sinasabi niya, ay ganun pala, isn't it? Kaya nga, kailangan maihayag ang salita ng Panginoon, mapakinggan ng tao, dahil kung mapapakinggan nila, mapapaisip po ang isang tao. Ay, oo ba? Tama nga, yung sinasabi. Ganyan. Kaya mahalaga na mapakinggan ng tao ang salita ng Diyos. Because God is looking for a true worshipers, those who will worship Him in spirit and truth. Kaya kung meron pong Espiritu ng Diyos sa buhay natin, at mayroong salita ng Diyos na ating napapakinggan, at sa mga napapakinggan po natin, nandun po na ini-a-apply natin ito sa buhay natin, then we are now qualified to become true worshipers of the living God. Okay. So yung naninilbihan kay Lord, kinakailangan marunong siyang magpuri. Romans 12 verse 1 and 2. Sabi na ulit yan. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Kaya sa pagpupuri po natin sa Panginoon, buong-buo, buong puso, buong pagkatao, lahat-lahat po ay iniaalay natin sa Panginoon. Kasi yan ang kanyang sabi. And then in verse 2, sabi po niya, do not conform any longer to the pattern of this world. Even though we are still in this world, no? Pero sabi diyan, do not conform. Ibig sabihin kung ano po ang ginagawa sa mundong ito, lalo na po yung mga uso-uso, sandali. Pag tayo po ay isa ng mananampalataya, huwag na po tayong makisunod sa uso. Kasi kung titingnan po ninyo, grabe ang uso ngayon, maging ang mga damit, mahahabang damit nga, pero ibang klase naman yung design. So makikita natin dito na binabago
ng mundo. Yung way ba na kung titingnan mo, no? Ang pangit naman. Pero bakit kaya gustong-gusto ng iba sa kanila, nagagandahan sila? No? Saan ka ba makakakita yung style ngayon na katulad ng damit, isn't it? O, merong kamay yung isa wala. Diba? Noon yun, pag may ganung damit, sasabihin sa'yo, oh, naku, parang nasisiraan na yata yan, bakit ganun yung suot niya? Pero ngayon yun yung uso, yun yung style. So, marami pa po na kung titingnan po natin, ang mundong ito talaga, kaya even in the Word of God, sabi doon, do not conform any longer to the pattern of this world. Tingnan po natin, kung alam po natin na ito na ay hindi nakakalugod sa Panginoon, sandali. Huwag na tayong makiayon, huwag na tayong makisama, huwag na tayong makisawsaw. Dahil ibang-iba ka na, kapatid. Amen. Ang gawin natin, sabi diyan, but be transformed by the renewing of your mind. So ito po yung kailangan. Kasi ang mind natin, kinakailangan renewed. Pag hindi po na-renewed yung mind natin, babalik at babalik ka kung sino ka dati. That's why we need the renewal of our mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Para malaman po natin kung ano ba yung mga kalugod-lugod sa Panginoon, of course, number one, yung klase ng kaisipan. Anong klase ng kaisipan kaya meron tayo? Pag sinasabi po natin that our mind, no, ay isipan na ni Kristo, so ibig sabihin, kung totoong isipan na yan ni Kristo, pag masama ba iisipin ni Kristo? Hindi. Isn't it? Yan. Kung iba bang klaseng kaisipan, pag maruming kaisipan ba, isipan ba yan ni Kristo? O, hindi. So, ibig sabihin pala, nasa atin na, no? Malalaman natin kung tama ba yung iniisip natin o hindi. Kung kalugod-lugod ba yung iniisip natin o hindi. If that is the mind of Christ, kinakailangan na maayos at mabuting mag-isip. So, yan po mga kapatid, ang ginagawa po ng Panginoon pag sinabi po natin that everything, no, ay kontrolado ng Panginoon at lahat-lahat ay hawak ng Panginoon. Lahat po ng parte ng katawan natin, especially our mind. Kasi grabe ang mind, isn't it? No? Minsan, may kwento nang nangyari doon sa mind eh. May beginning na, may ending na. No? Kaya wag nating pangunahan. Kasi tingnan po ninyo, pag nangunguna ang mind, no, mamaya, nangyayari na. Napansin ba ninyo, minsan may mga iniisip kayo, no, na nangyayari. Kaya pala no wonder. No? Kasi inumpisahan mo na sa mind, na kung titingnan natin, parang ini-apply mo ang faith. Hello? But in a negative way. It should be in a positive way. Kaya pag mag-isip tayo, be sure na hindi mga negative yung ating iniisip, kundi positive. Dahil kung hindi po mababago ang klase ng kaisipan meron tayo, hindi rin po mababago ang buhay natin. Kaya napakahalaga po that we need to have a renewed mind. Diyan, pag renewed yung mind natin, then you will be able to test. Makikita na natin kung ano-ano yung mga will ng Panginoon. His good, pleasing, and perfect will. Praise God. Okay? So, number 2. Number 2 po na W's is that working. Pagtratrabaho. Pagtratrabaho. Numbers 8, verse 10 to 11. So sabi dyan sa Numbers 8, verses 10 to 11, you are to bring the Levites before the Lord, and the Israelites are to lay their hands on them. Verse 11. Aaron is to present the Levites before the Lord as a wave offering from the Israelites,
so that they may be ready to do the work of the Lord. The word, to do the work of the Lord. So dito makikita po natin na ito pong mga servant of God, Aaron together with the Levites, sila po yung mga napili na tagapaglingkod, no, sa simbahan. No? But right now, those who believe in the Lord Jesus Christ, we are qualified to serve inside the church. Hindi na lamang po yung mga Levites. Katulad ngayon, di ba, hindi naman kayo Levites, pero tumayo kayo rito, nag-MC, nag-praise and worship. So, makikita po natin dito na yung hinahanap ng Panginoon yung nagtatrabaho sa Kanya. So, dyan sa Old Testament, sabi natin, Aaron and the Levites, no, ayan, meron silang ginagawa sa Panginoon. Pero right now, you and me, we will become servant of the living God at gagamitin po tayo ng Panginoon. Colossians 3 verse 23. Sabi dyan sa Colossians 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. Ay, ang gandang iyak na ito, no? Na pag ang verse na ito, kasi there are times na napapagod sa bahay ni amo, lalo na pag si amo do this, do that, hindi mo patapos yung isa, may sinasabi na naman si amo. Ayan. Sabi niya, whatever you do, work at it with all your heart, isali ang puso. As working for the Lord, not for men. Kaya yung gusto mo nang magmutmot, dahil pagod na pagod ka na, and then maiisip mo, Lord, ginagawa ko ito para sa iyo. Amen. Amen. And then, iba yung dating kasi pag isinasali natin ang Panginoon. Sa lahat ng ginagawa natin, iba. Yun bang time na talagang mauubos na yung pasensya mo. Pero as you remember the Word of God, Lord, no, para sa iyo, Panginoon. Sabi mo naman, Lord, ano man yung ginagawa namin para sa iyo. So, even yung mga trabaho po ninyo sa bahay ni Amo, praise the Lord, para kay Lord. Alam ni Lord yan. Hebrews chapter 6 verse 10. Sabi niya ulit sa Hebrews chapter 6 verse 10, God is not unjust. He will not forget your work. Praise God. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Kaya kung tayo po ay isang matulunging tao, ay nalulugod po ang Diyos. No. Alam ng Panginoon, hindi niya makakalimutan yung ginagawa natin. Kaya, no, sige lang, gumawa tayo para sa Panginoon. Dahil ang tamad, hindi po nalulugod ang Panginoon. Kaya, no wonder even the Word of God. No? Kaya pag may tamad tayo nakilala, huwag natin pakainin. Kasi tamad. Turo ang magtrabaho ang tamad. Diba? Oh. Kaya pag alam natin na medyo tatamad-tamad, turuan. So praise the Lord dahil si Lord, no, alam po niya ang ginagawa ng bawat isa sa atin. Amen. Alam niya. Kasi alam ko naman na masisipag kayo mga kapatid. Kasi alam po ninyo, pag hindi po tayo masisipag, hindi tayo magtatagal dito sa Hong Kong. Amen. Hindi madali. Di ba? Hindi madali yung trabaho dito, trabaho doon, utos dito, utos doon. Na talaga ba naman na minsan, nilulunok mo yung pride. Talagang magiging humble tayo dito. Kasi hindi babagay yung pagiging mayabang. Kasi kung magiging mayabang, hindi magtatagal. Kaya tingnan po ninyo yung hindi nakakatagal. Kasi hindi nila matanggap kung ano yung klase ng trabaho na darating nila dito. Yun ang mahirap. Pero ang maganda mga kapatid, sa paninilbihan natin sa Panginoon, kailangan po natin ang sipag. Amen.
And number 3. Number 3, the word warring. Come from the word war. Pakikipaglaban. Pakikipaglaban. Did you know that as a soldier of the living God, mula po nung ikaw at ako ay naging sundalo ni Kristo, and natural ang isang sundalo, ang trabaho niya ay makilaban. Talagang nasa labanan. Kaya warring. And Ephesians chapter 6, verses 10 to 18. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. So magpakatatag ang bawat isa. Verse 11. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. So kung tutuusin po, meron pong ibinigay si Lord na susuotin ng bawat isa sa atin upang sa ganon, dumating daw po yung time na nandyan ang kaaway, mapapaglabanan natin. And natural, ang isang sundalo, kinakailangan complete uniform para siya po ay pupunta sa labanan. Nakakumpletong uniform yung sundalo. Eh, paano na lang kung nakalimutan niya yung kanyang shoes? Eh, nagtakbuhan, yung tatakbuhan mga tinikan. Ay, hindi siya makakatagal, isang liit. Kasi, hindi siya nagsuot ng sapatos. Eh, paano kaya kung hindi niya isinuot yung belt niya? Maaaring minsan yung kanyang pantalon maluwag. O hindi siya nakabelt. O di kaya sa belt niya, doon niya nilalagay yung mga baril, bala, tubig. O di ba may nilalagay doon? So, paano na lang kung incomplete uniform ng isang sundalo? Kaya even for us, bilang sundalo ni Kristo, sabi diyan, put on the full armor of God. Verse 12. For our struggle is not against flesh and blood. So, ang kaaway po natin sa mundong ito ay hindi tao. Yan o, verse 12. But, against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So, ito po ang tunay na kaaway. Sino sila? Satan together with the evil spirits. Hindi po tao. Ang ginagawa nila, ginagamit po nila ang tao, kaya ang tao ay nagiging masama, ang tao ay nananakit, ang tao ay gumawa ng hindi tama sa buhay mo, sa buhay ko. Pero hindi po sila yung ating kaaway sa mundong ito. Nagpagamit lamang po sila. Unaware sila. Ginamit. Ganyan din po tayo noon. Unaware tayo. Ilang beses kaya rin tayo ginamit ni Satan noon. But praise the Lord. Kasi now, we will know it. Alam na natin. Kaya dapat po, sa mga mananampalataya, the servant of God, huwag na po tayong magpagamit kay Satan. Sabihin mo dyan sa katabi mo, huwag ka na magpagamit kay Satan. Huwag magpagamit. Yes. Huwag na tayo magpagamit sa kanya. Remember, kung noon, ginagamit niya tayo, pero now, ay, dapat alam na natin. Kaya nga nag-distinguish natin. Kaya kung galing kasi, oops, sandali. Huwag nang magpagamit ang bawat isa. Okay. Next verse, verse 13. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, ano po ba yung evil comes? Did you know that sabi diyan, you will be, okay, so that when the day of evil comes, ang day of evil sa buhay ko natin, yung bigla bang dumating si problema, pwedeng day of evil yan. Hindi natin sasabihin na good day, dumating si problema, di ba bad day? Siyempre pag bad, edi evil yan. Okay? The day of evil comes. Yung time na may mga bagay-bagay na dumating sa buhay natin na nagbibigay sa atin ng discouragement, nagbibigay sa atin ng takot, nagbibigay sa atin ng pangamba, worriness. Oh, yan yung mga the day of evil comes. Pero kung suot-suot natin ang full armor of God, sabi diyan, we can stand. So, you may be able to stand your ground
Makakatayo ka, kapatid. Mapapaglabanan mo yung evil day na yan. No? If you're going to put on the full armor of God. And after you have done everything to stand, verse 14, isa-isahin na natin. Huwag po sana natin kalilimutan, mga kapatid, ang full armor of God. Baka sakalan natin naalala ulit pag nandun na nare-remind sa atin that we need to put on the full armor of God. Huwag po natin kalimutan, dapat memorize po natin ito. What are the full armor of God? Isa-isahin natin dito. Sabi yan, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist. Number 1 is the belt of truth. Kaya isang Kristiyano ay namumuhay sa katotohanan. Belt of truth. Okay, mamuhay po tayo ng may katotohanan. With the breastplate of righteousness and praise. Breastplate. Breastplate of righteousness ang inilalagay sa harapan. Ang breastplate. And righteousness, ibig sabihin, ingatan ang puso. Okay? Katotohanan, ingatan ang puso. And then next, para hindi po natin makalimutan. And with your feet, fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Gospel of peace, kapayapaan. Mamuhay po tayo ng may kapayapaan kahit na nag-aaway-away ang ating kapaligiran, but you have the peace that comes from the Lord. Okay, kapayapaan. Yan. Dapat nararamdaman natin yan, dala-dala natin. And then after that, in verse 16, in addition to all this, take up the shield of faith. Ang pananggalang po natin ay faith, pananampalataya. Pananggalang. Sabi yan, shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Kaya pananggalang po ang faith na yan, para kung ang kaaway papanain ka, hindi ka niya mapapana. Bakit? Kasi ang pananggalang mo ay iyong faith. That's why faith, we need to exercise it every day, every time in our life. We need to live by faith and not by sight anymore. So yung faith natin, dapat yung faith natin talagang nag-i-increase. Lumalago yung ating pananampalataya. Okay. After that, pang-anim, right? Take the helmet of salvation. Saan nilalagay ang helmet? Sa ulo. Mind, sa ulo. Kaya nga sabi natin kanina, renewed mind. O, yung mind natin, kinakailangan kontrolado. No. Pag-iisip ni Kristo. And the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. And verse 18, and pray in the Spirit. Okay. So, tingnan natin. Ano po ba yung mga dapat nating isuot? What are the full armor of God na kinakailangan isuot natin? Una ay belt of truth. Mamuhay po tayo na mayroong katotohanan. And after the belt of truth, what is next? Sabi natin kanina, no? Breastplate. Breastplate of righteousness. Ayusin yung puso. Okay? And then, the gospel of peace. Merong kapayapaan. And after that, Shield of faith. Yung faith natin, pananampalataya. And number 5 is the helmet of salvation. Yung ating mind, tingnan natin mga kapatid, it should be the mind of Christ. And then, the word of God. After that is prayer. Ano kaya natin i-memorize? Katotohanan. Simple lang. Ganito ang gawin natin. Katotohanan, mamuhay sa katotohanan, maayos na puso, may kapayapaan, ang ating pananampalataya. And then after that, pananampalataya is the helmet of salvation, right? Yes. Helmet of salvation, yung mind natin, the word of God, and prayer. Dapat yan. Kasama natin yan. No? Na ini-a-apply natin every day in our life. Kasi yan ang sabi, we need to put on the full armor of God para sa ganun, hindi po tayo magiging talunan sa mundo ito. Okay? Yan. Pang-apat
na W. Pang-apat na W, it is the word walking. Pakikipaglakad. Pakikipaglakad. Yan po sa Genesis 5 verse 24. And Genesis 5 verse 24, Enoch walked with God. Then he was no more because God took him away. Pag sinabi po natin Enoch walked with God, ibig sabihin, nalulugod ang Diyos sa buhay ni Enoch. Gumawa siya ng maganda. Nandun na nakuha niya yung favor ng Panginoon. Kaya dito makikita po natin that Enoch, he experienced rapture. Amen. Oh. Enoch walked with God. Then, he was no more. Because God took him away. Kinuha siya ng Diyos. Hindi sinabi niya na namatay siya. So, alam natin, no, na may rapture. So, nauna nang na-rapture si Enoch. Kinuha siya ng Panginoon. Kaya yung pakikipaglakad po natin, pag sinabing walking, the way you live, kasali na yan, the attitudes, behavior, kung paano po tayo mamuhay sa mundong ito. Another supporting verse natin in John 8, verse 12. Kaya sinabi pala dyan sa John chapter 8, verse 12. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Kaya, purihin ang Panginoon dahil mga kapatid, pag kasama natin si Kristo, sabi, whoever follows me will never walk in darkness, kundi ang nilalakaran na po natin ngayon ay liwanag. From the kingdom of darkness, God already transfer us into the kingdom of light. Kaya tingnan po ninyo mga kapatid. Noong nasa kadiliman tayo, di ba marami tayong mga pinagagawang hindi tama, magsasalita ka ng masama, kung ano-ano yung ginagawa mo, okay lang. Parang hindi ka pinapansin. Pero ngayon, at alam nila na nag-born again ka, uma-attend ka ng church, di ba? Kunting bagay lamang na pagkakamali mo. Sasabihin siya, ganyan ba yan? Nag-church ka pa naman. Pumupunta ka pa naman doon sa pag-araw ng Deo. Kung nandun ka sa church, born again ba yan? Napapansin. No? Bakit napapansin? Kasi noong nasa kingdom of darkness tayo, madilim, walang nakakakita sa atin. Kaya kahit na anong gagawin mo, okay lang sa mundo. But now, we are now in the kingdom of light. Ibig sabihin, nasa liwanag ka na kasi kapatid, kaya nakikita lahat ng kilos, lahat ng galaw, lahat ng ginagawa, napapansin. Kasi nga maliwanag. Na ang halintulad, dahil nasa liwanag kapatid, no, ikaw at ako ay nagiging display sa mundo ito. Ano ang nangyayari sa isang display? Pag may naka-display yan, di ba ang tao, humihinto pa nga ang tao, isang din. Yes. Tinitingnan nila ang display. Sinasabi, bakit ka naging display ito? Hahanapin nila kung ano yung mali doon. Titingnan nila kung may crack. Titingnan nila kung tama ba yung kung art sana yan, picture sana, tama ba yung kulay. Titingnan nila, papansinin. Kasi nga display. So, gano'n ang katulad mo, katulad ko kapatid sa mundo ito. Kaya tingnan ninyo. Kaya dapat may pagbabago talaga. Hindi pwede yung nananatili tayo na kung sino tayo noon. Noong wala pa si Kristo. At ngayon may Kristo nang sinasabi, talagang nakikita ang pagbabago. The old has gone, the new has come. So, yun po. At alam ko naman po mga kapatid that all of us, because of the Word of God na ating napapakinggan, meron at merong nabago sa buhay natin. Amen. Yes, meron. Meron kang mapapansin na talagang nangyari. No? Talagang makikita natin yan. Although we are not perfect, because God is changing us from glory to glory.
minsan, di ba din nyo napapansin, ipinapaalala rin ni Lord kung sino tayo noon. Kaya there are times, tingnan mo, kung ano yung ugali mo noon, bigla na lamang pag medyo biglang nag-aaras, and then you will realize na, Lord, ako yun. Pero Lord, ginagawa mo na ako, forgive me, Lord. Di ba? Amen. To remind us kung sino tayo noon. Kasi baka makalimutan natin. Salamat kay Lord dahil binago niya tayo. Kaya minsan dumarating yun. So that we can realize na tunay po na mayroong pagbabago sa buhay. So ito po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na ating napapakinggan. Na talagang makikita po natin. Kaya ang tao kung mabubuksan sana yung kanilang mga espiritual na pangunawa. Ang sarap sana, kung ang bawat tao ay sumusunod sa salita ng Diyos, alam po ninyo, hindi na po kinakailangan may eleksyon at mayroong president, mga namumuno sa atin. Kasi, okay, may kanya-kanya nang gumagawa ng tama ang mga tao. But we are still in this world. So, praise the Lord. Okay. Number 5. Number 5, W, is the word witnessing. Witness. Yan, kailangan natin. Witness. Acts chapter 1 verse 8. Nasabi po dyan sa Acts 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Ito na naman. Sabi sa kanyang salita, pag dumating sa atin ang banal na Espiritu, magkakaroon tayo ng kapangyarihan. Ang mga tao po sa mundong ito, they are hunger and power and authority. Sana kung alam nila ang salita ng Diyos. Ito sana yung power and authority na pag-aagawan ng tao, pero hindi eh. Ang makamundong power and authority ang pinag-aagawan ng tao. Kaya tuloy nagkakagulo ang mundo because of power and authority. Ang mga nangyayari mga war, diba? Because of power and authority. Teritoryo. So, sabi niya, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Magiging witness tayo mga kapatid. Kaya yung dating siya'y mamong, ay nagiging kakaroon ng courage and boldness. You will be my witnesses in Jerusalem. Sino po yung mga taga-Jerusalem? It is speak with our family. Kaya kapatid, naibahagi na ba natin ang salita ng Diyos sa ating mga kapamilya? Sa ating family. They are our Jerusalem. Kaya sabi, witnesses in Jerusalem. Kasi kung tutuusin mo kapatid, ikaw at ako ang may access sa ating pamilya, isn't it? Malaya tayo because we can access them. Hindi yung ibang tao, mas mahirap. Pero ikaw, kilala mo na sila. Alam mo kung anong klase ugali mayroon sila. Alam mo kung paano mo sila papasukan. So, what we need to do is to do our part. Sabi dyan, you will be my witnesses in Jerusalem. Kaya talagang sinasabihan tayo ng Panginoon sa ating mga mahal sa buhay. They are our Jerusalem. We need to share the word of God to them. O, namunang ka dyan, in Jerusalem. And all Judea. Ibig sabihin sa ating mga kapitbahay. Sa mga taong nakakasalubong natin. And Samaria. Sa ating mga kababayan. And to the ends of the earth. Kahit saan tayo makatagpan. Nandun po na we are sharing the word of God. So mahalaga na inihahayag natin ang salita ng Panginoon. Witness. Because people need to hear the word of God. Para hindi lamang po tayo maligtas, even through them. Kaya salamat sa Panginoon dahil nowadays, di ba, talaga makikita po natin yung ginagawa
ni Lord kung paano po naihahayag ang kanyang salita. Ang street preaching po natin nakaka-encourage. Kaya pag nag-Sunday kayo, try to attend the street preaching. No? Nakaka-encourage po siya. Kasi ang mga tao po sa labas, they need God. When you ask them for prayer, ay makikita mo na nandun. Yung iba hindi actually lumalapit, nandun lang sila, but they need prayer. Kaya may mga kapatiran tayo na even doon. Kaya masabi namin, pag hindi ninyo naakay at hindi sila nag-forward, you can pray for them. No? And then, kuhanin ninyo ang pangalan. And then we just do our part. We just do our part. Ang mahalaga po ay nagtanim tayo. At alam natin na nagtanim ka ngayon, hindi yan agad tutubo. And there are times na ang seed na itinanim mo, it takes a month, a year, bago ito. Ang mahalaga po, nagtanim tayo. Hindi ba natin makita? Sabi naman sa kanyang salita, iba ang nagtanim, iba ang nagbilig, iba ang nag-ani. Pero mas masarap yung nag-aani ka na naman. Pero, ang nakikita natin, katulad ng church natin, maaaring taga-tanim tayo. Pero sabi naman, at the end of the day, we have the same reward. May reward na matatanggap. Kaya pag tayo naghahayag sa salita ng Panginoon, it's okay. Hindi man po natin sila makita, makasama. Ang mahalaga, we do our part at naghayag tayo, nagtanim ng seed. So, so ganun po ang gawin natin. And the last one, number 6, W is the word watching. Watching. In Matthew 25, verse 13, sabi niya, therefore keep watch, because you do not know the day or the hour. Nung bago ako makakilala, this is the word of God na napapakinggan ko. Hanggang ngayon, still pa rin. Praise the Lord, dahil hindi pa dumating si Lord. Kasi kung dumating si Lord noon, baka marami po sa atin dito ang naiwanan. No? At kung tutuusin, yung mga baguhan na nakakilala ngayon, yung prayer nila, the same din yung prayer natin ng baguhan tayo. Diba? Sabi natin, Lord, huwag ka munang dumating kasi paano ang pamilya ko? Diba? Yun yung prayer natin. No? So, pag may mga baguhan din naman, yun din yung prayer, Lord, huwag ka munang dumating kasi yung mga family ko hindi pa naniniwala. Kaya siguro nagtatagal pa, no? Kasi marami na pinili. Pero darating at darating ang tamang panahon. Because we know na may kanya-kanyang kapanahunan po ang bawat isa. At may hangganan ang lahat. May hangganan ang lahat. So salamat kay Lord dahil nagbibigay pa rin po siya ng pagkakataon. Pero sabi diyan, therefore keep watch. So ito po yung dapat natin gawin. Dumating man siya ngayon sa ating generasyon, o hindi pa siya darating, ang mahalaga po, no, ikaw at ako ay patuloy na naglilingkod sa Kanya. At ang mahalaga pag dumating, ang rapture, kasama tayo doon. Yun yung events na hindi dapat ma-miss. Whether nasa libingan na tayo, na natutulog, kasi pag nasa libingan, di ba, natutulog, yun ang sabi sa kanyang salita. Yes. Time will come. They will be changed, mabubuhay na muli, and they will become a glorified body. So, pag nais po natin na maranasan ang mga bagay na yan, mga kapatid, kailangan natin keep watch. Keep watch. No? So, ibig sabihin, maging handa. So, kung ano po yung ginagawa nating paninilbihan ngayon, no, bukas, sige pa rin. Bukas, siya pa rin. Hindi po tayo magsasawang maglingkod sa Kanya. Kaya sa susunod na Tuesday, mag-day off ka, praise the Lord. Sige, magpagamit pa rin tayo, pumunta tayo sa katuwag sa tahanan ni Lord. Hanggang ang day off mo ay Tuesday. Eh kung napalitan ng araw, eh walang problema because every day, pwede naman natin paglingkuran ang Panginoon. Isn't it? Kung dalhin ka sa ibang lugar, walang problema, ituloy mo ang maglingkod sa Kanya. Pag ibalik ka sa Pilipinas, praise the Lord pa rin. Sige, tuloy lang. Habang tayo ay may hininga sa mundo.
So, yun po yung dapat natin gawin. Dahil hindi po nasasayang ang paglilingkod ng bawat isa. 1 Corinthians 16 verse 13. Sabi diyan sa 1 Corinthians 16 verse 13, being on your guard. So, maging gwardyado mga kapatid. Stand firm in the faith. Magpakatatagbo sa ating pananampalataya. Be men of courage. Be strong. Sa mundong ito na ating ginagalawan, marami pong mga bagay ang nagpapahina minsan sa ating buhay. Especially pag dumating ang testing, ang trials. Di ba ang problema, napakadaling magpahina ng tao? Pero alam po ninyo ang napakaganda. Pag tayo po ay may Kristo sa buhay, merong tutulong sa bawat isa sa atin. May kasama po tayo na haharapin ang mga challenges na darating sa buhay. Kaya sabi niya, stand firm in the faith. Magpakatatag po ang bawat isa sa kanyang pananampalataya. Remember that in this world, as a believer, we need to live by faith. I-exercise po natin ang faith in every areas, aspect of our life. Kaya tanggalin po natin ang doubt, tanggalin po natin ang pagiging negative. Tingnan mo yung katabi mo, nega ba yan or passive? Passive. Passive. Passive tayo ay hindi nega. Hindi yan. Mas passive. Para sa ganun mga kapatid, talagang makikita natin. Kasi pag still pa rin, no, na nandun yung faith natin. No? Pag nag-declare kasi tayo, do not declare negative. Remember, whatever you confess, you will possess. Kaya pag sinasabi mo na, wala akong alam, talagang wala kang magiging alam. So kahit hindi mo alam isang bagay, Lord, I know, bibigyan mo ako ng karunungan. Ganun ang gawin natin. Pag nanghihina tayo, huwag natin sabihin, Lord, mahinang-mahina ako. No. Lord, alam ko, magiging malakas ako sa iyo. I can do all things through Christ who strengthens me. Declare kasi, positive. Kasi tingnan mo mga kapatid, as you declare it, makikita mo, bigla na lamang parang ang gaan-gaan na, napalakas ka, no? Nabago yung klase ng kaisipan mo, nag-discourage ka, bigla kang na-encourage. Kaya, tama ang salita ng Diyos. Kaya, be men of courage, be strong. So, being a servant of God, kailangan po natin mga kapatid, these 6 W's, upang sa ganun po, the more na tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon. Ano po yung 6 W's na ating pinag-aralan? Worshiping. Mag-worship, magpuri sa Panginoon. Because I believe you and me, we are already qualified to become a true worshipers of the living God because we can worship Him in spirit and truth. Amen. Working. Yan. Paninilbihan natin. Yung mga ginagawa natin. Yung mga service natin. Yung mga ministry natin. As we do our part. The gift, the talents that God has given unto us. Lahat po ito ay gamitin natin para makapaglingkod sa Kanya. Dahil hindi po nasasayang ang ating ginagawa sa Panginoon. Ang ginagawa po natin sa mundong ito, hindi po nasasayang mga kapatid. Even sa pagiging sa work po natin dito, hindi yan nasasayang. Anumang klaseng work meron tayo, as long as we do it wholeheartedly, we do it for the Lord, not for men. Another na makikita po natin ay war. Why? Nakikipaglaban po tayo sa mundong ito. No? Ang buhay po natin sa mundong ito ay talagang kasama po yung challenges. Pero alam natin na mapapagtagumpayan natin because the promise of God, in this world you will have trouble, but remember, I have overcome the world. Kaya, sige lang mga kapatid, no? Ang laban natin sa mundong ito, kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Another is walking. No? Yung klase ng buhay natin, pakikipaglakad natin sa mundong ito, remember, no, lumalakad po tayo ng may ilaw. Because we have Jesus Christ in our life,
So makikita si Kristo sa buhay natin, sa mga attitudes, behavior po natin, alam po natin that Jesus is our example. And of course, witnessing. We need to witness. We need to share the word of God. We need to proclaim the goodness, the good news na kailangan po nila si Kristo sa kanilang buhay. And our family, and our neighbors, those people surround us. Na makita po na tunay na may Kristo sa buhay. And of course, watching. So be on your guard. Be watchful. Kaya wala pong natutulog na Kristiyano, kundi alert and alive po ang mga Kristiyano. Amen. So purihin po ang Panginoon. So mga kapatid, magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon dahil kasama po natin si Kristo sa buhay natin. Panginoon, salamat o God sa iyong salita na tunay nga po, Panginoon, patuloy na ginagabayan mo kami, tinutulungan mo kami, Panginoon, upang kami po ay makapaglingkod sa iyo ng buong puso at katapatan. Kaya patuloy, O Diyos, na hawakan mo ang buhay ng bawat isa. Huwag mong pababayaan ang iyong mga anak. Patuloy na palaguin, patatagin sa kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. Dahil tunay po, Diyos, wala po kaming magagawa kung wala ka na naghahalik sa aming buhay. Kaya salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan na aming nga pong pinaglilingkuran. Salamat, Lord, at binabalik ko sa iyo mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.